Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Ito'y part 2 video ng ating video nung isang araw. Tungkol ito sa Big Eye, malaking mata na marker, Big Eye boulder marker. Kung saan yung isang mata ay singkit, yung isa ay bilog. So ito yung aming inano ngayon. Ito yung sinundan namin, yung tiningnan ng malaking mata. Kung anong meron sa unahan, bakit yung malaking mata ay bilog na nakatingin doon sa banda ng bato na mayroong dalawang butas din. Ayan yung dalawang butas, oh. Yan yung tiningnan ng malaking bilog na mata. Ang bilog na mata ay treasure on the spot yan eh. Ibig sabihin ng treasure on the spot, pwedeng nasa ilalim ng bato, pwedeng nasa gilid, sa ibabaw, at pwedeng sa unahan ng konti. Kapag on the spot, malapit lang siya sa big boulder marker. So ito yon, yung singkit na mata. Merong bilog yan na mata dyan sa may kanto na takpan lang nitong mga saging, mga katiyats. Ayun, no. Ito naman, kung sundan tong singkit na mata, ay tinuturo niya ay ang baba. Kaya puntahan namin ang baba ngayon. Ito, puntahan natin to. Anong meron sa baba? Kaya dito tayo magumpisa sa tinuro ng singkit na mata. Okay, so ang mga bato rito, meron ding mga meron din siyang mga signs, mga counter signs ito. Ito, pero parang merong letter C na maliit ito, ayun, no. Pero parang natural lang siya. Pero yung katabi niya na dalawang dot, yun ay nagsasabi na merong countersign sa unahan o merong final marker sa unahan na hindi lalagpas sa 15 metros. So 10 to 15 meters kapag makita mo yung dalawang dot na ang lalim ay 1 inch. Meron sa palibot niyan. Ito, ayun, kapag may ganyan, lalo na may mata siya sa itaas, oh, nakakarbang mata. At sinundan natin yung mata sa tapat nitong sign na to, ayan, oh, ay merong mas malalim na dalawang dot. Sa likuran ko meron yung dalawang dot na makita natin ngayon ito. Okay, so wala pa dito. Ito, balikan nga natin yung mata. So dito yon, nakatingin. Dalawang dot, ano pa rin yan, can be distance. So pwedeng tag 5 meters ang bawat isa, so pwedeng 10 meters ang layo. So 5 to 10 meters, dalawang dot na mga nakaukit sa bato. Pero tong sa namin, natagpuan tong medyo malaki-laki na, ito dito. Kapag malaki-laki na ng mga butas, medyo malayo-layo na rin siya. Ito, malaki na yan. Ganun pa rin, meron siyang katabi na na Di matagikan dito. maliit na butas at malaking butas. So yung malaki, yun yung item. So ibig sabihin niya nasa itaas. Nasa itaas sa bato. So para malaman natin na totoong nasa itaas, ay gamitan natin ng pendulum. Malakas kasi humigop ng signal ang pendulum kumpara sa dowsing. Ang pendulum ay humihigop ng malalayo. Ang dowsing naman ay accurate kapag malapit lang. So ito atin ipapendulum kay Mr. Pendulum kung saan tama ba yung ating analysis na nasa itaas. So kapag ganun na medyo malaki-laki na butas na, yan ay pwedeng 10 meters bawat isa. So nasa 20. Ngayon yung isa ay maliit-liit eh. So pwedeng 15 meters lang siya. Estimate ko yan, kaya mamaya ma-prove natin yan kung totoo na 15 to 20 meters pa itaas
ang distansya niyang dalawang butas na yan. So ito, hindi ito mga scripted na ano eh, talagang yan yung tinuturo ng pendulum. So doon, paitaas, pabalik sa itaas eh, ang tinuturo. So tama ang signs. Yung dalawang dot na maliliit, tama siya kasi halos 10 meters ang distance ng malalaking butas na. Kaya ang mga signs sa bato kapag gawa ng hapon ay hindi yan sinungaling. Hindi yan sinungaling. Ang ating mga gamit, lalo na kapag electronics, yan ang mga sinungaling. Turo ng turo eh. Meron tayong katiet sa litis, si Kasuyak, Kasuyak yata yun, kudos kay Kasuyak. Ay, meron daw doon nag-detect gamit ng Proton LB16. Pumalpak daw, eh, ganun naman talaga palagi. Nakagamit na ako ng LB16. Nakaano naman ng LB16, tumama sa minerals eh. Ibig sabihin yung natural gold, yung mga powder gold, powder dust yung na-detect namin. Pero hindi na namin minina yun kasi inahanap natin gold bars eh. So ayun yung dalawang malalim na butas. So paakyat siya sa itaas. Ganon din ang detection ni pendulum paitaas. So tama ang sign. Sabi ko na, ang mga signs kapag gawa ng hapon ay hindi sinungaling. Sundan nyo lang palagi mga katiyats ang mga signs. Talagang i-guide ganyan. Kasi pagdating sa unahan nito ay mayroon na naman yung counter sign o final sign. Kapag final, yan ka na maghukay. So yan, malalaman natin mamaya. So ito, binalikan ko yung dalawang dot to. Mababaw lang siya. Siya yung unang nakita natin, kaya pumunta tayo doon sa yung dalawang butas na medyo malalim na. Nakaharap kasi yan doon. Kaya ang mga counter signs ay napaka-importante. Malalaman nyo sa mga bago pa lamang, malalaman nyo na mayroong nakabaon ng lugar. Kapag 7 meters, 10 meters, ay mayroong mga marka-marka ang bato. Lalo na itong mga marka na bilog lang. Siguraduhin nyo lang na man-made yung mga bilog. Baka yan ay nature-made lang eh. Pero kapag mga butas na nakatayo, patagilid, karamihan yan ay man-made talaga. Yung butas sa ibabaw ng bato, pwedeng patak lang yun ng ulan sa tagal ng panahon. Yung ulan na dumadaan sa mga sanga ng kahoy, so kung ang kahoy ay 80 years old, so 80 years old din na pumapatak yung ulan. Kaya nabubutas ang mga bato sa ibabaw ng ulan ang bumubutas. Pero kapag sa gilid ng bato ang mga butas, malaking porsyento na tao ang gumawa. Okay, so binalikan namin yung mata. Ito nga yung tinitingnan ng malaking mata. Dalawang dot. At sa unahan nito ay merong teardrop marker. Ang teardrop ay baliktad eh. Ang nagtuturo ay yung medyo malaki, yung parang tiyan. Yan o, teardrop o. So baliktad siya. Yan ang tinuro ng teardrop. Yan. Kaya ipapendulum na naman natin uli kay pendulum. Kung sakaling mag-ano dyan. Ito rin yung tinuro sa baba kanina ng dalawang. Sabi ko nasa 15 meters lang. 10 to 15 meters lang. Estimate. So meron din siyang guide na guhit. Ayan o. Man-made yan eh. Manipis nga lang. So ibig sabihin yan ay malapit yan. Kapag may mga ganyan, mga counter science na yan eh. So pwedeng sundan mo yung direksyon ng linya, pwede rin i-cross mo. Ito, dito naka-cross eh, hindi siya sumunod sa guhit. Okay, so ito yung tinuro ng dalawang signs sa baba. So hindi pa yan na testing ni pendulum kung nandyan nga, pero nilinis niya.
Kasi yan nga yung tinuro natin kanina sa baba. Okay, so ngayon ma-prove natin kung mayroon ngang detection sa lugar na to. Puluho ito mga kayo manikata man limpyo sa mga bato. Ang maganda dito ay may na-discover kami na ano dito eh. Short line na man-made talaga siya na linya na maiksi lang. Ibig sabihin ng maiksi ay malapit na lang. Nasa ano na lang siya eh, 3 inches or 2.5, 2.5 inch Hawan ba din eh, kita mo doon ka. yung haba ng linya. Dito yun eh. Dito banda yun, hindi pa kasi nalinis. So ito, ituturo naman ng pendulum kung saan yan. Ayun, yung bato yata na yun, yung maliit sa ibabaw nun. Ay naroon yung man-made na malalim na guhit. Kasing laki siya ng ano eh, ng ating thumb ng kamay natin. Hinlalaki. Kaya sabi ko na ang mga science, counter science sa treasure ay hindi sinungaling. Ginawa kasi nila yan pa, ayun oh. Yan yung guhit na sinabi ko, ayan oh. Inimo man yung yaw no. Man-made yan eh. Nasa 3 inches nga siya. Suodra. Mubo na may. So pwedeng 3 meters ang layo dyan o pwedeng yan na mismo ang kanyang marker na diyan na banda. So ito yung tinuro ng pendulum. So i-final detect natin, gamitan ko ng dowsing kung saan mag-ikis. So madali na lang siya mag-ikis kasi diyan nga yung ano, tinuro ng pendulum. Ngayon, ang maganda ng itsura ng mga bato diyan ay naka-triangle yan eh. Dalawang malaki, yung maliit ay yung may guhit. So parang naka-triangle siya eh, yung tatlong bato. Yung isa maliit pero may guhit sa ibabaw na malalim. Asin ako. Kapag naghawak nga pala kayo sa mga bago lang sa dowsing, kapag naghawak kayo ng dowsing, ay wag niyong i-parallel to the ground. Siya ay nakatuwad. Nakatuwad yung dowsing para hindi siya kikilos. Kikilos lang siya kapag may higop sa kanya na signal. So ayan, nakita nyo, nasa 5 degrees yung pagtuwad ko eh, yung pag-incline ko sa dowsing para hindi siya galaw ng galaw. Yun yung technique. Kasi pag i-label mo yan, isang galaw mo lang ay kumikilos na siya. Ayun, no? So diyan nga, malapit talaga diyan sa ano, sa guhit na bato, yung maliit na bato na may guhit sa ibabaw. Yan na yung pinaka-marker niya. Ayan o, dalawang bisis na yan, ikis pa rin. So diyan nga yan, dahil diyan. Oh. May dalawang bato. So talagang ginawa siya, no? Pinaplano talaga siya. Diyan talaga yan. Kaya sa pagdowsing ay ulit-ulitin talaga yan, ulit-ulitin. Mga 5 ulit, 10 beses, 10 ulit. At kapag may itinuro ang dowsing na iba, ibig sabihin hindi yun. Hindi yan yung meron. Kailangan consistent talaga siya na doon siya umiikis. So ayan, bumabalik siya, ibig sabihin nasa likod. So diyan nga, ito na yung area. Ngayon, paano ba ang style ng paghukay niyan? Kailangan talaga malawak, mga ka-TH. Hindi yung 1 meter by 1 meter lang. Hindi yun isang dipa by isang dipa. Maliit pa rin yun. Maganda talaga kung pwede ay 3 by 3 meters or 4 by 4 meters. Parang kasing laki ng kwarto. Sigurado kasi kapag malaki, tatamaan talaga.
Kasi itong mga humihigop ng ating kagamitan na signal, yan ay mga aura of gold lamang yan. Eh, Siguro na, sir. kung sa ibang salita, amoy ng ginto yan. Aura of gold. Huyog. Huyog. Ang aura of gold kasi lumulusot yan sa mga bitak ng lupa, sa lupa na medyo hindi compact, doon siya dumadaan. Kung yung treasure box, nilagyan nyo ng malaking bato sa ibabaw na malapad o kaya simento, ang aura of gold niyan, doon dumadaan yan sa gilid at hindi sa ibabaw na straight Kaya dyan, paitaas. Kaya palaging offset ang treasure kung saan tayo nag-detect, nakasimple, hindi doon, kundi naka-offset, kung hindi sa likod, sa unahan, kunti. Basta't malapit kung saan tayo nag-detect, malapit doon ang item. Pero hindi naman siya lalayo ng 5 metros. Kung saan tayo nag-detect ay pwedeng 3 meters lang sa unahan o sa likuran o sa gilid. Kahit yung nakausap ko nagtrabaho sa JICA ay ganun din ang sinabi na ang JICA daw kapag naghukay ay malapad, malawak, parang swimming pool, backhoe kasi ang gamit. Kasi nga ang aura, sabi nung tagahukay nila, na treasure hunter na rin ngayon, ang aura of gold ay lumulusot yan sa mga butas ng lupa, mga bitak, at hindi talaga siya straight pababa. Kung madetect natin sa itaas, hindi yun diretsong pababa ang item, kundi medyo offset. Offset siya, it's either likod, harapan, gilid, left and right kung saan ka nakatayo. So ito na, si pendulum, finalize na yan. Diyan nga umiikot eh. So tama yung dowsing, tama rin ang pendulum. So malaki na meron dyan. Maya-maya detect ko to ng ating geotech lead system kung merong precious. So ito na tayo. cellphone amo box ba? Kapag merong precious ay malaking porsyento na item na yan. Kasi sino ba namang magbaon ng precious metal sa bundok, no? Siya nga pala, meron daw nakakuha ng white gold sa ano eh. Merong nagpadala sa akin ng message. Meron tayong mga katiyats na nakakuha ng white gold. White gold bars, tinunaw na daw at binenta na. Kaya napakagaling. Napakagaling ng ng paghukay nila, na tamaan nila. Alright, so merong detection dito. Kapag ating pindutin yung reading, lalabas ang metallic. Malakas ang detection dito kumpara sa unahan. Pero hindi precious yung reading niya ay metal or iron. Kaya pwede rin, kailangan talaga hukayin kasi ang sign ng hapon ay hindi yan sinungaling. Ang ating kagamitan ay sinungaling, pero ang mga signs ay hindi nagsinungaling. Yan ang katotohanan yan, mga katiyats. Ang ating kagamitan ay pwedeng ma-manipulate kasi yan ng hindi katulad natin eh. Pwedeng ma-manipulate yan ng tagabantay. Pero ang science ng hapon na hindi na nila ma-manipulate yun kasi nakatatak na yun sa bato. Kaya kailangan talaga ng itong analysis pa rin ng mga science bago natin i-detect yung area. Ngayon ang ating mga kagamitan, yan yung mag-finalize na dito tayo maghukay. Yung reading naman, yung counter-science reading, yun din ang magtuturo kung saan banda ang i-detect. So final detection plus science, magkasama talaga yan bago tayo maghukay. Huwag kayong dumiritso sa gamit kaagad ng kagamitan at mag-detect at maghukay. Wala yan. Kailangan talaga meron tayong pagbasihan ng mga treasure symbol bago tayo mag-detect. Yan ang katotohanan yan, mga ka-TH. Alright, so para sa akin,
positive ito dahil merong mga counter science na napakaganda. Alright, so kung magpaalam na, anong masasabi nyo? Pag-comment lang ang inyong ideya o ang inyong analysis din para atin maibahagi sa ating mga katiyat sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa nag-subscribe at sa aking mga avid followers. Ako'y sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli.